Sinubukan ko nga gumawa ng gasolina gamit lang ang mga plastic na basura. At dahil nga sobrang mahal ng gasolina ngayon dahil sa krisis na nangyayari sa buong mundo, sinubukan ko rin gawin ang tinatawag na pyrolysis reactor, plastilin. Paano ko nga ba ginawa yon? Wala lang, ginaya ko lang yung mga napapanood ko dahil viral na viral ngayon. Syempre, hindi ako pahuhuli, kaya sinubukan ko din. Kaya ito guys, panoorin nyo kung paano ko ginawa. Unang-una na dito, kailangan natin ng lata na kagaya nito. Ito nga pala yung mga ginamit ko. Maliit na tubo. Tapos yung mga washer at tornilyo. Tapos yung pito ng ating interior. Pang tubeless nga pala yan guys. Mas maganda yan para magkabila yung kanyang thread. Tapos guys, ganito ko lang siya ginawa. Binutasan yung lata. Inilagay yung pito, tapos nilagyan ng tornilyo, tapos sa pito, ilalagay mo lang yung tubo, tapos lalagyan mo siya ng clamp. Tapos yun guys, ganun lang kadali. Nakabuo na tayo ng mini pyrolysis reactor plastilin. Grabe, ang hirap bigkasin. Tapos sa ating source of fire, gagamit nga pala tayo dito ng DIY kalan. Use oil kalan. Syempre gagamitin tayo ng use oil. Grabe, lakas ng apoy guys oh. Napaka-useful talaga ng DIY natin use oil kalan. Syempre dahil kailangan natin ng mga plastic, kaya ito nag-ipon ako maraming plastic. At ginupit-gupit ko na siya para magkasya sa ating lata. Kailangan siksik at punong-puno para sulit ang ating gagawin. Sana legit. At dito nga ay punong-puno na siya guys. Pati sako nilagay ko na rin. Dahil made of plastic din naman yan. At tapos dito nga ay nagpa-apoy na ako. Pinabaga ko na ang ating use oil dekalan. At para maisalang ko na ang ating lata. Grabe, ganda ng apoy oh. Sana makaluto tayo ng ayos oh. Parang mas trip ko pa magluto ng gotong Batangas ah. Madali sigurado magpalambot dito ng baka sa aking use oil dekalan. At syempre dahil naisalang na natin, waiting na lang tayo kung may lalabas ditong likido. Kita nyo ba yan guys, umuusok-usok na yung ating tubo na parang pabrika. Gusto ko sana siyang sindihan, kaso natatakot ako baka sumabog. At dito nga after a long minute, bigla akong may nakitang tumulong ng likido. Sabi ko, ito na yung hinihintay ko. Siguro ito na yung gasolina. Kaso yung usok, mabaho pala. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan natin? Luluto tayo ng plastic, natural, mabaho talaga yan. Grabe, pumapusngat-pusngat guys, tinan nyo. Dito medyo kinakabahan ako. Sabi ko, parang sasabog ito ah. Iniisip ko kasi may pressure kasi sa loob. Sabi ko, delikado. Pero dito kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy na yung tulo niya. Sabi ko, all goods na to. Makukuha na natin yung kailangan natin para masubukan natin. At dito nga may pangyayaring hindi ko inaasahan. Pero kanina ko pang naiisip. At sumabog na nga guys. Grabe, delikado na guys. Nag-apoy na. Kaya guys, dali-dali ko nang tinanggal. At baka lumakas pa ang apoy. Tapos itinaob ko na siya hanggang mamatay yung apoy. Tapos saka ako nalagyan ng tubig. Grabe, nakakakaba. At sa taranta ko nga, mukhang nabasa pa yung ating yung ating final product. Grabe talaga. Sa halip na plastilin ang magawa natin, magiging pestilin. Grabe, di ko na talaga ulitin to. Anyway, ito na nga pala yung ating pastilin. Plastilin. Kaso guys, parang kakaiba siya sa mga napapanood ko. Kasi nakikita ko yung mga napapanood ko malagnaw. Ito, sobrang lapot niya. Para siyang melted cheese. Kaya guys, ano pang inihintay natin? Subukan na natin siyang apoyan. At kung mapapansin nyo guys, hindi siya nag-aapoy. Hindi kagaya sa mga napapanood natin. Hindi ko alam kung may mali ako nagawa. Pero hindi talaga siya nag-aapoy guys. At dahil yan, another walang kwenta na naman ang nagawa natin. Nakagawa na naman ako ng hindi kapakipakinabang na bagay. Hindi ko lang talaga alam kung legit talaga yan o talagang mali lang ang nagawa ko. Anyway, ako nga pala si Ryan FMB, ang nagsasabing, umpisaan mo sa pagiging walang kwenta. Malay mo balang araw, magkakwenta ka rin. Love you!